Ang pagpanaw ng isang natatanging boses sa radyo at telebisyon. Paano nga ba hinarap ng milyon-milyong tagasunod ang biglaang pagkawala ng tapat na mga ngaral na si Brother Eli Soriano? Ngunit bago natin alalahanin ang kanyang buhay at mga huling sandali, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe ng aking channel dahil malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Noong ika-11 ng Pebrero, taong 2021, isang balita ang gumulantang hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ang balita na nagpaiyak sa milyon-milyong tagapakinig, nagpatahimik sa mga kritiko, at nag-iwan ng isang malaking puwang sa mundo ng pananampalataya. Pumanaw na ang kilalang international evangelist at presiding minister ng Members Church of God International o MCGI sa edad na 73. Para sa marami, siya ang boses sa madaling araw na nagbibigay ng pag-asa. Siya ang matapang na mangangaral na walang takot na sumasagot sa mga katanungan sa Biblia sa programang Ang Dating Daan. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatandang pahayag at tila walang pagod na pagseserbisyo, paano nga ba hinarap ng tinaguriang most sensible preacher of our time ang kanyang mga huling sandali sa mundong ito? Si Brother Eli ay kilala sa kanyang dedikasyon. Sa loob ng mahigit 5 dekada, iginugol niya ang kanyang buhay sa pangangaral. Mula sa maliliit na barangay sa Pampanga hanggang sa maabot niya ang buong mundo sa pamamagitan ng satellite at internet. Ngunit ang huling yugto ng kanyang buhay ay ginugol niya sa bansang Brazil dahil sa mga banta sa kanyang buhay at iba't ibang legal na usapin sa Pilipinas. Napilitan siyang manirahan sa ibang bansa noong taong 2005. Ngunit ang distansya ay hindi naging hadlang. Sa halip na tumigil, mas lalo pang lumawak ang kanyang network. Mula sa Brazil, nagawa niyang itatag ang mga lokal sa South America, North America, Europa at Africa. Ngunit ang katawang lupa ng tao, gaano man kalakas ang espiritu, ay may limitasyon. Sa mga huling taon ni Brother Eli, bagamat patuloy siyang nakikita sa mga Bible exposition at mga pagkakatipon sa pamamagitan ng live streaming, mapapansin ng ilan ang unti-unting pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang boses, bagamat naroon pa rin ang pamilyar na puwersa, ay may bahid na ng kapaguran. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Kadalasan ay mapapagod siyang nagtuturo ng ilang oras, sumasagot sa mga umiiyak at naghahanap ng katotohanan na tila ba bawat pagkakataon ay ang kanyang huli. Ayon sa opisyal na pahayag ng MCGI, mapayapang pumanaw si Brother Eli bagamat hindi na idinetalye pa ng pamilya at ng pangangasiwa ang eksaktong medikal na dahilan ng kanyang kamatayan upang mapanatili ang pribadong sandali ng pamilya. Naging malinaw sa lahat na siya ay namatay habang ginagawa ang tungkulin na kanyang sinumpaan sa Diyos. Ang kanyang pagpanaw ay naganap sa Brazil, malayo sa lupang kanyang sinilangan, ngunit malapit sa puso ng bawat taong kanyang natulungan. Ang pagpanaw na ito ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati. Sa social media, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga ordinaryong tao, mga sikat na personalidad, at maging mula sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat sila ay nagkakaisa sa pagsasabing isang dakilang Pilipino ang nawala. Si Brother Eli ay hindi lamang isang relihiyosong leader, siya rin ay isang pilantropo. Sa pamamagitan ng MCGI, nagpatayo siya ng mga libreng sakay sa bus, libreng diagnostic center, libreng edukasyon sa La Verdad Christian School, at mga feeding program na walang pinipiling relihiyon. Marami ang nagtatanong, ano na ang mangyayari sa Ang Dating Daan at sa buong organisasyon ngayon na wala na ang kanilang pangunahing leader? Ang sagot dito ay pinakita ng kanyang naging katuwang sa pamamahala na si Brother Daniel Rason. Sa mga unang pagkakatipon matapos ang pagpanaw ni Brother Eli, binigyang diin ni Brother Daniel na ang mga aral at legasiya
na iniwan ng kanyang tiyuhin ay hindi mawawala. Ang mga programa sa pagtulong sa kapwa, ang walang humpay na pagpapalaganap ng salita ng Diyos, at ang pagmamahal sa katotohanan ay magpapatuloy. Sa paglipas ng mga taon, ang alaala ni Brother Eli Soriano ay nananatiling buhay. Ang kanyang mga lumang video ng pangangaral ay patuloy na pinapanood ng milyon-milyong tao sa YouTube at sa Facebook, na nagpapatunay na ang isang taong nagsalita ng katotohanan ay hindi kailanman mamamatay sa alaala ng mga nakikinig sa kanya. Ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi ang mga ari-ariang naiwan sa lupa, kundi ang bilang ng mga kaluluwang kanyang naakay patungo sa kabutihan. Isang makulay, matapang at puno ng inspirasyong buhay ang iniwan ni Brother Eli Soriano sa ating bansa at sa buong mundo. Para sa inyo na patuloy na nakikinig sa kanyang mga aral, ano ang pinakamahalagang leksyon o payo ni Brother Eli na hinding-hindi nyo malilimutan at nagpabago sa inyong buhay? Ibahagi ang inyong kwento at mag-comment sa ibaba. Gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.